narinig ko pa lang yung ilan sa mga kasama ko dito na nagsasalita tungkol sa posibleng pagdagdag. Hindi ko alam kung majority sentiment na iyan, pero at the proper time, i-argue ko talaga na sapat na iyan kasi historically, nakapag-operate na ng maayos ang mga OVP ng mga dating administrasyon sa ganyang level or even less as a matter of fact. At tingin ko very fair at efficient yung current form niya na nagkakaroon pa rin ng leeway ang OVP mag-participate sa ganyang mga programs ng mga existing departments at may say pa rin siya. As of today, I would vote against adding to the OVP budget. Patuloy kong sinusuportahan sa nakaraang mga taon, itong taon hanggang sa mga susunod pang taon, yung tamang hanggat maaari budget, sapat na budget para sa ating Philippine Navy, Coast Guard, BIFAR at iba pang mga ahensyang nakikipagtulungan sa ating mga mangingisda sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang pag-alaga sa likas na yamang dagat, sa kanilang pagkakaroon ng presensya sa ating marine territory. Gayon din, pagsuporta ko pa rin sa AFP Modernization Program, particularly sa Philippine Navy at saka Air Force bukod sa Philippine Army. Dahil yung pagiging in the driver's seat ng ating political at diplomatic leaderships sa executive ay magandang mayroong backup dun sa defense capacities, particular yung ano ba yung tawag doon sa defense posture? Sorry? Hindi lang. Bukod doon sa self-reliant defense posture, yung credible defense posture para sa ating gobyerno. And ma'am, do you expect the 10 billion cut from the modernization plan to be restored? I really hope we can restore it. Dahil huling-huli na nga yung Horizon 2. Meron pang mga natirang programa sa Horizon 1 na hanggang ngayon hindi pa napapatupad. Yung Horizon 2 na nakatutok sa West Philippine Sea, ang dami-dami pa palang programa dong hindi pa napatutupad. Nasa Horizon 3 na tayo. Kaya nag-re-horizoning process na rin po ang DND at AFP. Kailangan naman natin, no, kahit year on year over the next few years, humabol para talagang maabot natin yung credible defense posture at maabot natin sa panig ng gobyerno at pati ng ating private sector yung self-reliant defense posture. Unanimous, ma'am, yung decision ng mga senator doon sa pagbalik ng 10 billion? Mafa-finalize pa po yun doon sa hanggang sa BICAM, but I'm hoping na magkakaisa kami ng House panel sa usaping ito. At dagdag po doon, ang final na sa Senate version ay nagbigay ang Senado ng 100 million pesos dagdag para sa intelligence funds ng Coast Guard. Okay, RG? Balikan ko lang yun sa budget, ma'am. Yes po. First question po. What are your, in general, what are your proposed amendments going into the period of amendments sa plenary? Okay. Well, kung pwede ko lang balikan ito. Yung mga na-mention. Ang proposed amendments ko na carried na dun sa Senate version, 84 million pesos dun sa IACAT, 32 million pesos sa National Coordination Center, NCC o SAEC, SISAM, at 5 million pesos, well, ito naman sa kalusugan pala. Ma'am, but after everything we heard in the last 2 weeks, kasi yan po nabanggit, I think that's in the committee report already. Yes. Are there any new amendments that you envision during the period of amendments? Yes. At ito po lumabas nung isang madaling araw din. Sorry, basahin ko lang muna para I can take off my glasses. Sa Monday na, ma'am, di ba? Yung period of amendments? Oh. Sa Monday. And then Okay. third and final, susunod. So yung isang dagdag na ipapanukalak kong amyenda at lumabas ito sa isang madaling araw na interpellation sa CHED, Commissioner on Higher Education, ay realignment ng, sorry. Okay. So, lumabas po kasi sa interpellation, malaki pa yung deficiencies, budget deficiencies ng ating mga state colleges and universities. So, balak ko pa rin magdagdag ng panukalang amyenda na i-realign, sorry,
I'll just use my glasses. Go ahead, ma'am. Pasensya. Hindi ko ma-memory yung mga numbers eh. Okay. FHE. Okay. So yung isang dagdag kong bagong amyenda ay yung realignment ng pagpopondo ng mga natitirang free higher education o FHE deficiencies ng mga state universities, state colleges and universities, at least for years 2024 to 2025, para siguruhin lang yung FHE ng mga estudyante sa SUC. So ito realignment mula sa CHED in general, papunta dun sa SUCs. Isang pamilya din lang naman sila sa budget. Ma'am, second point. During the hearing on the session on the OVP budget, Yes. two of your colleagues already manifested their intent to seek amendments. And they being allies of the Vice President, presumably they will want to increase, if not restore, whether in part or in full, her budget. So, what are your preparations for this? What do you intend to do insofar as the OVP budget is concerned? I think sapat na yung current level ng proposed budget ng OVP. Nakapag-operate na nga ang ibang mga OVPs in previous administrations sa ganyang level lang. At hindi ko na binago pa yung lumabas sa House version na may mga pondo sa proposed sa programa ng OVP na mukhang repetition ng mga existing programs ng ibang mga department na bagamat dun inilagak, pero kumbaga parang anong tawag doon, naka-target, ano yung term na yon? Sorry? No. Yes. Bagamat may mga amounts mula sa budget ng OVP na inilagak dun sa mga department na may parehong-parehong programa, pero naka-earmark naman para sa beneficiary identification ng OVP pa rin. Pero tingin ko importante na yung 10 million pesos para sa sariling akdang libro na i-distribute, talagang mahirap makahanap ng justification na proper iyon. So, susubukan ko talaga na suportahan yung current level ng OVP budget. I don't think kailangan pang baguhin iyan. Ma'am, clarify ko lang yun. Based dun sa nakita po ninyo, kumbaga, yung beneficiaries ng OVP, hindi lang hahawakan ng OVP yung pondo, but they can still identify the beneficiaries. Parang it's the same way with lawmakers and their beneficiaries. Exactly. Same concept po ba? Tama po ba yun? It's a same concept. Kumbaga, hindi lang hahawakan ng kamay ng OVP, pero hahawakan ng kanilang recommendation, naka-earmark. Kumbaga, bagamat nandun sa department para sa programang iyon, walang ibang pwedeng mag-identify ng area o kung partner LGU ba yan, at ang LGU mag-identify ng beneficiaries, kundi ng OVP. So, kumbaga, mahahawakan pa rin niya in principle. Ma'am, my last question on a similar topic, similar but related. Kasi another contentious issue sa budget is the AKAP, Yes. especially if you remember how it came out at the last minute last year. And there are also criticisms that it duplicates, which is the same issue with OVP. It duplicates certain functions of other agencies already. What is your position on AKAP and what do you intend to do about it? Okay. Gaya ng nabanggit ko nung nakaraang taong budget debates, basta social protection programs, pati ayuda, pati livelihood, o kung ano man, emergency assistance sa sakuna, basta social protection at tulong sa ating mga kababayan, suportado ko yan. Saan mang department o opisina properly mailagak yan at para sa kanilang pagmamanage. And I'm happy na mukhang na gano'n naman din ang in-affirm ng buong Senado kahit ngayong taong budget deliberations. So, yung naging diskusyon tungkol sa AKAP on the floor in plenary na ay kung kayang, dahil in nature parang similar naman siya sa AIC, similar naman siya sa ibang social protection programs ng iba't ibang department, kung pwedeng pag-isahin na lang yan, di ba? Kung ilalagay sa ilalim ng management ng DSWD ba iyan, and then masubject sa parehong protocols na matagal na nating inoobserbahan ng sino mang opisina or ng alinmang ng sangay ng lehislatura. I think very acceptable yan sa Senado. And I hope makikipagkaisa din sa amin doon yung counterparts namin sa BICAM. Last follow-up na lang. Ma'am, yun po bang sa AKAP, do you think magiging malaking away pa siya on the floor?
I hope hindi na magiging malaking away. Not this floor, for sure, kasi mukhang nagkakaisa na yung damdamin nung mga nag-interpellate, pati sponsor ng DSWD budget, si Senator Amy, pati ang presiding officer, who at the time was the Senate President himself. So, tingin ko, this floor, the Senate floor is united on the AKAP, and sana magkakaisa din ang mga counterparts namin mula sa House, sa BICAM. Ma'am, going back dun sa OVP's budget, ano yung sentiment ng majority ng mga senator? I-retain yung about 700 billion or dagdagan or i-restore yung kabuang budget nila? Gaya ng nabanggit nyo kanina, narinig ko pa lang yung ilan sa mga kasama ko dito na nagsasalita tungkol sa posibleng pagdagdag. Hindi ko alam kung majority sentiment na iyan, pero at the proper time, i-argue ko talaga na sapat na iyan kasi historically, nakapag-operate na ng maayos ang mga OVP ng mga dating administrasyon sa ganyang level or even less as a matter of fact. At tingin ko very fair at efficient yung current form niya na nagkakaroon pa rin ng leeway ang OVP mag-participate sa ganyang mga programs ng mga existing departments at may say pa rin siya. So once na umabot sa punto na pagbotohan yon, you will vote against it kung ang pagbobotohan ay dagdagan or ibalik yung original proposed budget ng OVP? As of today, I would vote against adding to the OVP budget for the reasons I stated. Unless meron talagang super duper good reason na makumbinsi pa naman ako. Okay, we have 6 minutes dahil aalis si ma'am ng 12 o'clock. Mean. Ma'am, yung super duper reason na makumbinsi kayo, sabi ni VP kasi pag nang natili yung 700M, may 200 employees silang matatanggal from yung mga mga satellite offices po nila. So yun yung hindi mapopondohan, ma'am. I I see. think that was just last week, siya dito pa-interview. Well, of course, ayaw naman nating mawala ng trabaho ang mga kasamang nagtatrabaho sa gobyerno. Pero kung yan ang i-raise na dahilan, hihingin ko yung mga detalye. Kasi kung naka-locate sila sa mga regional offices, baka naman pwedeng i-place or masecond sa regional offices, halimbawa ng mga department na hahawak ng earmarked funds ng OVP para sa mga particular na programa. Baka naman yung ibang mga staff dun sa regional offices ng OVP ay seconded na rin sa kanya. Malay natin mula sa regional offices ng mga national government agencies or mula sa mga LGUs, hindi ko po alam. So, itatanong ko po yung detalye nung ganyang dahilan at titimbangin ko kung sa huli magiging super duper good reason pala siya. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Lady Nems, bulag ka lagi sa mga ginagawa ni VP, kaya hindi rin kami umaasa na susuporta ka. Pahayag naman ni Bang Okram, alam naman namin na kahit may magandang reason, hindi ka pa rin papayag, wag mo kami niloloko. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Leonard David, hindi ka talaga consistent, dati anti-Marcos at anti-Duterte ka Senator Hontiveros, ngayon anti-Duterte na lang at love mo na ngayon ang Marcos at Romualdez. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.